kapuso dito po sa studio. Siya po ay law professor and school secretary ng University of Asia and the Pacific o UANP Law School. Mga kapuso, aming binabanggit, walang iba. Babatiin natin si Attorney Joel Arsaga. Attorney Tocayo, magandang umaga. Good morning, Joel. Good morning, Weng. At good morning sa ating mga kapuso. Pwede po kayong mapagkamalang PBA player. Ang kanyang dalawa. Nanliit ako, Weng. Nanliit. Anyway, siguro una nating tanong kay Attorney Tocayo. No? Sabi ng prosecution, ang katotohanan ay hindi dapat confidential. Yes. Sabi naman po ng depensa, maaaring no one is above the law, pero di rin naman dapat exempted ang Vice President sa anumang proteksyon na ibinibigay po ng batas. Correct. So, what is your take on this, Attorney Tocayo? Anong pananaw mo dito? Napakaganda niyong diskusyon kahapon nung prosecution at nung depensa. Sabi nga ni Senator Cheese ay malumanay at maayos yung kanilang pagtatalakayan. So itong mga kataga nila, ito ay nabanggit nila noong oral arguments. Yes. Patungkol doon sa motion ng prosecution na ang impeachment court ay magpadala ng mga subpoena. At ang subpoena ito ay para nga doon sa bank records, AMLAC reports at yung mahiwagang BIR box. Okay. So para sa prosecution, mahalaga ang mga dokumentong ito upang malaman natin kung ano ang katotohanan at upang ang layunin natin na magkaroon ng hustisya ay makamtan ng ating impeachment court. Para naman sa defense, sinasabi nila na maaaring ang utusan ng impeachment court ang pagpapadala ng mga dokumentong ito. Ngunit, kailangan na ito ay naayon naman sa batas o sa kanilang sabi, sa due process o sa wastong proseso. Mm-hmm. Sa aking palagay, malinaw na ang impeachment court ay mayroong kapangyarihan na mag-issue ng mga subpoena duces tecum. Ngunit may punto rin naman ang depensa na ang paggamit sa kapangyarihan ito ay dapat naayon sa batas. Mm-hmm. Ayon sa depensa, kailangan ito ay definite o particular at ito ay relevant sa kasong nililitis. So, ngayon nasa prosecution ang trabaho na ipakita na itong mga dokumentong nais nilang ipadala ay relevant sa paglilitis. Hindi ba pwedeng ikatwiran na Attorney Tocayo na itong impeachment is sui generis? Yes, oo. A class on its own. So, pwede kaming, may kapangyarihan kami na ipag-utos ang anumang bagay na magbibigay linaw doon sa At magpapalabas case on ng hand, katotohanan. magpapalabas ng katotohanan. Di ba pwede ba ikatwiran yun? Pwede, Joel. At tama ka, ayon sa ating konstitusyon, ang natatanging kapangyarihan na magdinig sa kasong impeachment ay nasa Senado bilang isang Senate Impeachment Court. At bilang isang sui generis, ito ay katangi-tangi, no? Ito ay hindi strictly bound by the technical rules of procedure. So ang ating Senate as an impeachment court ay maaari nilang talagang ipag-utos yung na ipadala itong mga dokumentong ito dahil tandaan natin, ang layunin ng impeachment court ay malaman kung anong katotohanan upang ang ating mga pinakamataas na pinuno ay mabigyan ng accountability. Nabanggit yung accountability. Parang ang hirap ng timbang dito, Joel. Ikaw, Senator Totoo Johnson, yan, di ba? totoo yan, oo. Sa kabilang banda, ang gusto ng prosecution, accountability and truth Yes. para sa interes ng taong bayan ito. Sa kabilang banda, depensa, karapatan at proteksyon sa ilalim ng batas ng Vice Presidente at kahit pa kasama kanyang asawa kasi damay yung court records niya Oo, na oo. pinapasabina. Mm. Ano titimbangin dapat yun? Mahalaga yung accountability at truth o katotohanan. Pero hindi mo pwedeng baliwalain ang karapatan ng isang taong kagaya ni Vice Presidente at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio, Attorney. Napakagandang tanong yan, Weng. Una-una siguro, kailangan din nating tandaan na lahat ng mamamayan, kahit na Pangulo, Pangalawang Pangulo, at mga ordinaryong Pilipino, lahat tayo ay may karapatan sa ating saligang batas at sa mga batas na naipasa ng Kongreso. At dapat ang mga karapatang ito ay bigyang buhay at respetuhin ng kahit sino man. Ngunit, masasabi ko na ang ating mga pinuno, dahil humahawak sila ng napakalaking kapangyarihan, humahawak sila ng napakalaking responsibilidad at hawak nila yung tiwala ng mga mamamayang Pilipino, ay mas mataas yung demands para sa kanila at yung karapatan nila ay hindi absolute. So maaari itong makurtil o maaari itong minsan isang tabi. Isa-isang tabi, Isang okay. tabi upang ang
kanilang pananagutan ay mailabas, lalong-lalo na sa isang impeachment proceedings na kagaya ng hinaharap natin. Tama rin bang isipin, attorney, na dahil tinanggap mo, naghangad ka na mataas na posisyon alam mo yung kaakibat nito na responsibilidad sa ilalim ng batas at darating Yes. yung panahon na kung may pagkakamali, meron kang katulad na banggit mo, pwede yung karapatan mo ay maisantabi sa ngalan ng interes na nakararami. Pwede Malinaw, bang isipin yes, yan? Weng, malinaw sa ating saligang batas na ang public office ay public trust. Mhm. At ang lahat ng ating mga pinuno ay accountable sa tao sa lahat ng oras. So lahat ng kanilang ginagawa, opisyal na gawain, mga bagay sa kanilang personal na buhay, ito ay dapat handa silang panagutan Mhm. kung sila man ay suriin ng ating mga kababayan. Ang sinasabi nga, Weng, di ba, the core principle of accountability, Mhm. kung wala ka namang tinatago, bakit ka Yes. matatakot? Oo. But alam mo, ang sinasabi nila, ang observation, since she declared her intentions, no, para sa 2028, gusto niya maging presidente sa 2028, yung buhay niya, Weng, tsaka yung siguro yung background will be under the microscope. Totoo yun. Diba? Dahil Oo. Nagdeklara na siya, sabi nga, di ba, dapat pati yung asawa ni Caesar Totoo yun. Oo. should be above suspicion, di ba? Buong Si Caesar pamilya. pa kaya. Totoo yan. Diba? Oo, So, buong pamilya. So, yung prinsipyo yun, gusto kong maging presidente. So, ito'y dapat lang talagang sumailalim sa ganyang klase ng pagsusuri. Tama yan, Joel, kasi ito yung pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Yung future ng ating bansa, kung ano mangyayari sa atin, ay malaki yung papel na gagampanin ng presidente. At alam naman natin, lalong-lalo na sa panahon ng social media, talagang lahat ay maaaring maungkat, lahat ay maaaring pag-usapan. At ang isang tao na nag-alin ng kanyang sarili upang makonsidera ng mga kababayan natin upang maging Pangulo, dapat handa at bukas na siya ay kilalanin pang mas mabuti at ng buong buo ng mga taong nais niyang paglingkuran. Okay, meron pong question of pinapasabina, di ba, mga bank and the tax records ni VP at saka ng kanyang esposo na si Manasseh Carpio. Pero, nagkaroon na ng preview ng dati na ganitong ginawa ang impeachment court kay Corona at kahit pa kay dating Pangulong Joseph Estrada. Napag-usapan, pinasabina ang kanilang mga bank records. Kay Estrada, kung matatandaan natin, Attorney and Joel, Jaime Velarde account. Yung Yes, controversial yes, na envelope. Kay Corona, yung kanyang mga peso bank deposits. Okay. Pwede bang gamitin yun na ma-implement din dito sa kaso ni VP Sara Duterte? Meaning, pareho kasi yung tinatalakay dito, mga personal bank records and tax records na protected under the law. I think yan yung gustong mangyari ng prosecution at yan yung nabanggit kahapon ni Dean Chel Jokno sa kanyang oral argument na yung mga senator judges, particular si Chis Escudero at Alan Cayetano, ay hinarap na nila itong tanong na ito noong impeachment ni Chief Justice Renato Corona Yes, oo. at pinayagan nila yung pagpapadala ng mga bank records para makita ng impeachment court. Ngayon, ang tanong, maaari ba itong gamitin ulit Oo. sa impeachment na ito? Sa akin palagay, oo. Dahil ang ating impeachment court ay also ruled by its tradition, by its history, at kung nagawa by precedent, at kung nagawa na ito noon, walang dahilan upang hindi ito maulit. Lalong-lalo na kung mayroong batayan, Oo. at kung maaari nilang ipakita sa senator judges, yung prosecution, na talaga namang relevant itong mga dokumentong ito upang maintindihan natin kung ano ba yung mga nasa articles of impeachment. Ito lang, interesting lang, Attorney Joel, kasi sa ERAP case, natatandaan natin na yung bank documents niya na Jose Velarde account, hindi pinayagan dun sa botong 11 and 10. Yes. Yan. Tinalo yung yes doon, di ba? Kaya nagkaroon ng EDSA 2. Yes. Hindi nagbukas ng bank details ni Estrada noon. Sa kaso ni Corona, pinayagan. Ano yung para mabigat na Paano timbangan din yun. paano Ano ang titimbang pwedeng yan? Oo. gayahin? So it could play either way, hindi ba? Yes. So, sa aking palagay, dapat ang ating mga senator judges should act prudently. Kailangan nilang timbangin, kagaya ng nabanggit ninyo, yung karapatan ng isang tao at kung ano ang nasasaad sa batas. Sa aking palagay, kailangang mas maganda, mas mainam na buksan ang BIR box na ito, payagan ng mga ebidensyang ito. Unang-una, dahil ito ay makakatulong sa pagtuklas ng katotohanan. Pangalawa, dahil makakaroon ng pagkakataon ng prosekusyon na patunayan ang kanilang kaso. Ang depensa naman, makakaroon ng pagkakataon na mag-object
na hilig nilang gawin. Oo. At magkakaroon din sila ng pagkakataon na ipakita na si VP Sara ay walang tinatago at na malinis ang kanyang konsensya. At kagaya ng nasabi mo, Weng, no, nakakatakot kasi kung hindi natin papayagan itong mga ebidensyang ito, baka magkaroon ng EDSA 2 ulit. Na sana hindi mangyari dahil nung panahon yun nagkagulo yung ating mga institusyon. At para na din mawala yung kahit anong pag-aagam-agam na may tinatago at hindi patas yung pagpapatakbo ng paglilitis na ito. Okay, kaya magiging interesting po ang sesyon, no, ang impeachment trial on Monday dahil Weng, baka diyan na pagbotohan no. Monday daw. Kung ano ang magiging desisyon ng impeachment court dito sa issue ito. And the votes will just be simple majority. Oo, simple majority. Hindi siya yung 2/3, no? Hindi, Mga ganun, 50% plus 1. Yan, 50% plus 1 lang Nung po. present doon yes, sa yun. So, yun trial. ang abangan natin mga kapuso. Maliban pa syempre yung pagharap ni Director Matiba. Oo naman. So, very Mainit yan. anticipating po yan. Pero, ang tanong ko lang dito, Attorney Tucayo, kailangan pa bang pagdebatihan ng mga senator judges ito? Bakit hindi na lang maglabas ng clearance ang ating Pangulo? Para ito'y pabuksan. Total, nasa kanyang kapangyarihan po ito. Kung totoo sinasabi ni Presidente BBM Weng na siya ay para sa pagpapanagot ng mga korap, then he must give clearance to the scrutiny. Di ba? Kasi ako sa akin, hindi ka pwedeng tumakbo sa ulan nang hindi ka nababasa. Oo naman. Di ba, Oo. Weng? Kung hindi niya ito gagawin, parang lip service lang. What do you think? Tama yan, Tokayo, no, Joel. Ang ating Pangulo kasi, meron siyang kapangyarihan sa ilalim ng ating tax code, yung National Internal Revenue Code. Ito yung batas patungkol sa ating mga buwis na maaari niyang bigyan ng access ang publiko sa mga tax returns na i-file sa BIR. At ang maging epekto nito, lahat ng mga kung sino mang interesado ay magkakaroon ng access. Maaari nilang busisiin kung ano man ang mga tax records na ito. Ngunit itong kapangyarihan ng Pangulo ay hindi naman ito otomatikong kanyang ginagamit. Kailangang mayroong magmosyon o manghingi sa kanya na gamitin itong kapangyarihan na ito upang magbigay access sa mga tax records. Kung maalala natin yung impeachment ni Corona, si noong President Aquino, siya ay nagbigay ng authority at handa ang magbigay ng authority na buksan yung mga tax records ni CJ Corona. Sa aking palagay, ang ating Pangulo naman, kung makita niya na talagang kailangan sa trial na ito yung bigyan ng access sa mga tax records, ay bibigyan niya naman ito ng otoridad. Sino ang dapat mag-request sa presidente? BIR ba or impeachment court? Sa aking palagay, ang prosekusyon Oo. sa panahon na magpe-present sila ng isang empleyado mula sa BIR, doon nila hihingin yung otorisasyon. Dahil ayon sa ating tax code, kung sino mang empleyado o opisyal ng BIR na mag-disclose ng kahit anumang tax records nang walang otorisasyon, yung opisyal na iyon ay maaaring managot sa batas. So Okay, kailangan authorization muna. Hypothetical scenario ito. Halimbawa, nagbotohan na Weng. Natalo yung hindi pagbubukas ng Oo. tax record. Pwede bang mag-motion ng prosecution na we will ask the president to give clearance? Pwede ba yun? O motu proprio bang pwedeng gawin ni presidente yan? Nakita niya, sandali, hindi Natalo sa botohan. Natalo sa botohan. So sa aking palagay, no, unang-una yung tungkol doon sa motion for reconsideration, medyo hindi malinaw kung ito bang mga MR na ito ay pinapayagan sa impeachment court. Dahil may isang objection na ginawa ang depensa nung nakarang araw, nagnais silang mag-MR ngunit hindi sila pinayagan. So dahil nga hindi strict yung pagpapatupad ng rules of procedure sa impeachment court, hindi malinaw kung maaring gawin yung MR na yun. Ngayon, kung motu proprio sa kanyang sariling kusa ay gagawin ito ni Pangulong Marcos, palagi ko kailangan mag-ingat dahil ito ay isang executive act, yung pagbibigay ng otorisasyon na maaaring baliktarin naman yung isang gawang political ng impeachment court na sa hypothetical situation na ito, yung hindi pagboto sa pagbukas ng mga tax records. So it's better na magdesisyon or meron na mag-request bago pa magbotohan? Yes. Oo, Or para- siguro sa akin mas prudent na hindi nagmumula sa kusa ni BBM. Oo, dapat may mag-request sa kanya. Yes. Kasi baka mamaya, kung magkusa Mapagpintahan siya, naman siya ng bayan. makulangin Tama, ng tama. politika, Oo, hindi ba? oo. Okay. Kung sakali po, sa ilalim ng batas, ang pwede lang mag-utos ang presidente ng Pilipinas to open the tax records, okay? Or magkusa yung subject ng trial na sige, buksan nyo. Wala akong tinatago, buksan nyo, okay ako dyan.
Kung parehong hindi pwede yon, hindi nagbigay ng authorization ng presidente, hindi nagkusa si vice presidente na buksan ang tax records niya, may iba bang paraan sa ilalim ng batas para gawin ito? Mabuksan yon, yung mga records na yon? Going dito papasok yung sinasabi ng prosekusyon na extraordinary power Mhm. ng impeachment court dahil malinaw nga sa ating saligang batas ng kapangyarihan na dinggin ang impeachment ay nasa sa kanila lamang. At kasama nito ay iba pang mga kapangyarihan na kilatisin ang mga testigo na magpatawag ng mga dokumento at maaaring sabihin ng impeachment court na kailangan naming gawin ito upang magampanan namin ang aming tungkulin na nasasaad sa saligang batas. So kahit walang waiver Mm-mm. from Sara Duterte or wala mang authorization, I think kung magkagipitan, maaaring ang impeachment court pagbotohan pa rin nila kung kanilang gagamitin ang kanilang kapangyarihan upang buksan ang mga tax records na ito. Baka naman ma-question sila sa Supreme Court. Hindi malayong mangyari yan. Oo. Dahil syempre kung gawin nila yan, titignan naman ngayon ng ating Korte Suprema kung may tinatawag na grave abuse of discretion. Okay. Hindi natin to pinagtatalunan sana kung walang restriction sa batas as far as public servants are concerned. Tingin mo ba dapat baguhin ang batas sa tax code? Since ito'y, pagka naging public servant ka, di ba, dapat bukas ka sa lahat. Tama yan, Tokay Joel. Magandang suggestion yan. Siguro magandang talagang i-consider ng ating Kongreso kung pwedeng gawing absolute yung access to the tax records. But at the same time, kahit naman na limited na yung right to privacy ng ating mga public officials, public employees, ay naroon pa rin yan. So, hindi rin naman pwede na unlimited access sa lahat ng financial history, financial records dahil ito naman ay maaari namang gamitin sa kanila, laban sa kanila, na kung umabuso ay baka naman hindi na nila magampanan yung kanilang mga tungkulin. At every year na lang mayroon silang mga kasong haharapin. So, Oo, kailangan ng balance. Balance talaga. Balance, correct. Ano, Kailangan may meron kang measure din na may mga kailangan may may security para din naman doon sa interest ng partida na maapektuhan. Pero ang tanong nga doon, Joel, sige, mag-file ka. Maraming bank secrecy amendment bill, pero hanggang hindi pumapasa. Kasi nga, Na dapat hindi kasama sa bank secrecy law protection ang mga government officials. Alam mo na kung Hanggang ngayon, bakit. Ikaw naman, Correct, Alam mo na correct. kung bakit.